79 na dalaga ang inihandog sa Haring Dragon. Kapag nagkaanak ang isa sa kanila sa Haring Dragon, hindi na magkakaroon ng tagtuyot sa lupa. Gusto ng matanda na pumili ang Haring Dragon ng isa, pero hindi interesado sa kanila ang Haring Dragon. Nag-aalala ang matanda dahil dito. Dahil 1,000 taong gulang na ang Haring Dragon, pero wala pa siyang anak. Hindi dahil sa hindi niya gusto ang mga babae. Dati, nasugatan ng Haring Dragon at bumagsak sa mundo. Natagpuan siya ng isang babae. Iniligtas ng babaeng iyon ang buhay ng Haring Dragon. At sa mga nakalipas na taon, patuloy pa ring hinahanap ni Longwo ang babaeng iyon. Pero walang pakialam ang matanda. Gusto niyang pumili si Longwo ng isa. Napilitang sumunod si Longwo. Habang naghahanda siyang pumili, napansin ni Longwo ang babaeng hinahanap niya. Sa pagkakataong ito, labis na nagalak ang Haring Dragon. Agad siyang lumipad pababa sa mundo. Umalis na ba siya? At ang babaeng hindi napili ng Haring Dragon, pinuna siya ng kanyang pamilya, para maiwasan ang parusa ng emperador. Iminungkahi ng madrasta na ipakasal si Songmin sa isang eunuch. Sa gayon, poprotektahan ng eunuch ang pamilya Song. Ngayong umabot na sa ganito, wala akong magagawa kundi sumunod. Ama, huwag ninyong gawin yan, mga sundalo. Ilabas niyo siya. Ama, huwag niyo pong gawin yan. Baliw ang eunuch na yan. Dinala na niya si Songmin sa kama. Nang makitang mapupunta na sa iba ang dalaga, napapanahon ang pagdating ni Longwo. Ano ka ba? Dalaga, natagpuan na kita. Nakilala rin ni Songmin ang Haring Dragon. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsimula nang umepekto ang gamot sa kanya. Anong nangyayari sa iyo? Kinabukasan, ipinangako ni Longwo na pakakasalan niya si Songmin. Pagkatapos, bumalik na siya sa palasyo para maghanda. Habang masaya si Songmin, pagbalik ni Haring Dragon para magulat, bigla na lang siyang nahilo. Tapos, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Hindi alam ni Longwo na kapag nagdadalang tao ang mga lalaking dragon, sila'y nakakatulog ng mahimbing. At ang pagtulog na ito'y tatagal ng 10 taon. Buntis si Songmin, dahil ang batang iyon ay prinsipe ng dragon. Kaya't 10 taon na, hindi pa rin siya nangganganak. Kaya naman, hindi pa rin nawawala ang tagtuyot. Walang tubig na magagamit. Tiyak na mapapahiya siya. Naiintindihan ito ng bata sa kanyang sinapupunan. Gusto nilang tulungan ng kanilang ina. Hindi nagtagal, biglang bumulwak ang isang haligi ng tubig mula sa balon. May tubig na ang balon. Nasa gilid ito. Sa wakas, gising na si Longwo. Longwo. Sa wakas, gising ka na. Ama. Gaano katagal akong nakatulog? 10 taon kang mahimbing na natulog. Teka. Anong sabi mo? 10 taon. Oo, pinaghintay mo ng 10 taon yung babae. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin si Songmin. Yung babaeng kakauwi lang na may dalang timba. Inagaw ito ng mga kapamilya niya. Matagal na silang hindi nakakita ng tubig. Kaya dali-dali nilang ininom. Gusto ring uminom ng babae. Pero itinulak siya ng kanyang tiyahin. Songmin, anong balak mo? Sadyang malas ka talaga. 10 taon nang buntis si Songmin. Ang batang nasa sinapupunan niya ay itinuturing na halimaw ng pamilya. Gusto ng ama niya na patayin ang batang ito. Nagdadalang tao ako sa anak ng Haring Dragon. Ano? Pero iniisip ng tiyahin niya na nagsisinungaling siya para makainom ng tubig. Hindi rin naniniwala ang ama. Ininis na naman ng ate ang tatay. Songyi, nasaan ang manugang ko? Bakit hindi siya sumama sa iyo? Malapit na akong manganak. Kahapon, nabalitaan ni Jowlin na dumating na raw ang Diyos ng bundok. Kaya pinuntahan niya para imbitahan ito. Ang Diyos ng bundok ba ay mababang Diyos ng Dragon King? Kahit ang emperador, hindi rin niya kayang makita ang Diyos ng bundok. Kamangha-mangha, tay, huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin. Ngayon ako'y nakauwi, may dala pa akong regalo sa inyo. Isang kariton ng tubig ang nakatambak sa labas ng gate. Namangha ang lahat, sapat na ang dami ng tubig na ito para sa 1 taon. Nakakahanap si Songyi ng maraming tubig.
Dahil nagtatrabaho ang asawa niya sa departamento ng pagsubaybay sa tubig. Sa pagkakataong ito, nagpakita ang Diyos ng bundok. Napagtanto niya na ang nasa sinapupunan ni Songmin ay prinsipe ng dragon. Agad siyang lumuhad. 20 taon ng tagtuyot sa mundo, sa wakas ay uulan na. Umalis agad ang Diyos ng bundok para ipaalam sa mga tao. Samantala, akala ni Songyin na nagdadalang tao siya ng batang dragon. Kaya nagsimula siyang magsinungaling sa lahat, at pinaratangan niya ang anak ni Songmin na halimaw. Kapag pinatay ang anak niya, uulan daw. Mahina si Songmin, walang naniniwala sa kanya, agad siyang binuhat ng mga tao. Sa pagkakataong ito, napadaan doon ang emperador. Parating na ang emperador. Ikinwento ni Songmin ang lahat, at nagmakaawa sa emperador na patawarin siya. Ngunit sa harap ng mga paliwanag ng lahat, hindi siya pinaniwalaan ng emperador. Labis na nawalan ng pag-asa si Songmin. Sinisi rin ng emperador si Songmin. Gapyusan agad ang babaeng ito. Hayop na emperador, mga dragon kami. Kung manggahas kang saktan ng nanay ko, wawasakin ng tatay ko ang bansang ito. Hindi, huwag. Emperador, huwag po. Itigil, bitawan niyo ang nanay ko. Mga walang hiya, mga handgal na mortal. Papatayin ko kayo, tapos kakainin ko kayo.